Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagpatuloy nitong Martes, December 2, ang Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament sa pagsusuri ng implementasyon ng School-Based Feeding Program ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education at 2026 Education Budget upang higit pang mapalakas ang transparency at kahusayan sa mga programa ng gobyerno. Hinimok ng mga mambabatas ang MBHTE na pagtuunan ng pansin ang pagwawakas ng schoolless barangays sa Bangsamoro upang patiyak na ang lahat ng kabataan mula elementarya hanggang kolehiyo ay may akses sa edukasyon. Ito ay kasabay ng pagsusuri ng Subcommittee D sa panukalang 32.651 billion pesos na budget ng ministeryo para sa 2026. Ang pinakamalaking alokasyon para sa edukasyon sa BARMM mula nang ito'y itinatag noong 2019. Iprinesenta ni Education Minister Mohaguer Iqbal ang mga programang sasaklaw sa Basic, Higher, Technical, Madaris at Asatids Education kabilang ang scholarships, school sports at TVET. Iprinesenta din ng suppliers ang kanilang partisipasyon sa homegrown school feeding program na naglalaan ng iron fortified rice, gatas, cereals, beans at iba pang pagkain para labanan ang malnutrisyon at mapabuti ang kalusugan ng mga mag-aaral sa rehiyon. Sa 210 barangay na itinuturing na underserved o walang paaralan, 150 na ang nabigyan ng learning centers. Nakapagsanay na rin ng MBHTE ng 9,891 beneficiaries sa Bangsamoro Scholarship Program for TVET program. At nakapag-deploy ng 5,959 asatids para tugunan ang pangangailangan sa komunidad. Nakatakda ang 2 araw na budget review upang tiyaking tumutugon ang pondo sa pang-edukasyong pangangailangan ng Bangsamoro Region. Umabot sa 3,000 individual mula sa 5 bayan ng Basilan ang opisyal na nairehistro at nabigyan ng kanilang birth certificates sa matagumpay na mobile birth registration na isinagawa ng Ministry of Social Services and Development mula November 21 hanggang December 1, 2025. Kabilang sa mga nakinabang ang mga sektor na matagal ng hirap sa pagkuha ng legal na dokumento. Gaya ng Badjao communities, pamilya ng mga former combatants at returning Filipinos from Sabah. Itinuturing ang mga grupong ito na kabilang sa mga pinakabulnerable at nangangailangan ng agarang access sa social services. Ayon kay Saidi Insang, Provincial Focal Person ng Child and Youth Welfare Program ng MSSD Basilan Coordinating Office, tig 600 na benepisyaryo ang nagmula sa bawat bayan ng tipo-tipo, Albarca, Sumisip, Ungkaya, Pukan at Haji Muhtamad. Layunin ng mobile registration ng bigyan ng legal na pagkakakilanlan ang mga residenteng matagal nang walang birth certificate na mahalagang requirements sa pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng edukasyon, social protection programs at livelihood support. Sa pagkakaroon ng dokumentong ito, mas nagiging bukas ang kanilang oportunidad tungo sa mas ligtas, inklusibo at makabuluhang pamumuhay. Ang mobile birth registration ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pinagtutulungan at collaboration ng MSSD Basilan Coordinating Office, Government of Japan, United Nations High Commissioner for Refugees Philippines, Community and Family Services International at mga local government units ng 5 bayan. Samantala, magpapatuloy ang mobile birth registration sa mga nasabing bayan sa susunod na taon bilang bahagi ng tuloy-tuloy na social interventions at ng layuning makamit ang universal birth registration sa buong BARMM. Iba't ibang serbisyo publiko ang inihanda ng Bangsamoro Human Rights Commission bilang paggunita ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Birth registration, yakap clinic consultation, medical check-up, legal assistance, ilan lamang ito sa mga serbisyo publiko na handog ng Bangsamoro Human Rights Commission sa kanilang Kalinga at Karapatan Program na isinagawa ngayong araw sa City Mall, Cotabato City bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Layunin ng aktibidad na ito na ilapit sa mga mamamayang Bangsamoro ang mga serbisyo publiko, lalo na ang mga libreng serbisyong legal na nais mapalawak ang kalaman ng mga Bangsamoro sa kanilang mga karapatan. Meron po tayong activity ngayon na tinatawag na Kalinga at Karapatan, no?
ayan po, libreng serbisyong legal, serbisyong pangkalusugan at serbisyong pampubliko po. Ito pong ating activity ay part po siya ng celebration natin ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Ang purpose nun ay to make people aware of their basic human rights in relation to the functions and services offered by the government instrumentalities. So kaya po ginagawa natin ito, sama-sama po tayo with the different ministries, agencies and offices para makapagbigay po tayo ng serbisyong pampubliko tungkol kasi karapatan po ito ng mga tao. Dagdag pa ni Tamama na ang aktibidad na ito ay hindi lamang limitado dito sa Bangsamoro Government Regional Office dahil nagsasagawa rin ng kaparehong aktibidad sa iba't ibang probinsya ng BARMM. Okay. Ngayon po itong kalinga at karapatan po, no, na activity natin simultaneous po sa different provinces kasi ang mga different provinces po natin ay nagsiselebrate din ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo po sa mga iba't ibang activities na ito. Hindi lamang po ito activity ni BHRC actually, kundi si BHRC ay siya lang ang nag-lead or spearhead nito mga activities. Pero this is in coordination or in collaboration din with different ministries, agencies and offices po ng BARM. Okay. Ang layunin po nito ay para maihatid natin yung serbisyong pampubliko ng BARM dahil this is in answer to the human rights concerns din ng ating mga kababayan. Kabilang rin ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga partner agency na nagbahagi ng kanilang mga libreng serbisyo tulad ng pagpapakilala ng pinakabagong serbisyo nito na Yakap Program kung saan maaaring maka-access sa libreng check-up ang ating mga kababayan sa mga accredited clinic at ospital. Isa sa mga services na ipapahatid namin sa mga members is yung pagbibigay ng karapatan ID card. So yung karapatan ID card, makaka-avail yan ma'am yung mga active members natin na for example employed, private or government, or yung mga self-earning individual, pati yung indigent na listahanan or 4Ps. So makaka-avail yun sila ng karapatan ID card. Then also ma'am, meron din tayong pagpili ng kanilang Yakap facility or Yakap clinic. Opo. So meron din tayo nun ma'am, nandito rin yung forms and also ma'am yung brochures para mas lalo nilang maintindihan kung ano yung PhilHealth Yakap. So para ma-reach out din natin yung mga members na walang time pumunta sa office, binaba namin ngayon yung services na para makapag-register sila sa PhilHealth Yakap for free consultations, laboratories, and medicines, ma'am. Buong suporta rin ng iba pang ahensya at partner agencies ng Bangsamoro Government tulad ng Ministry of Labor and Employment, Philippine Statistics Authority, Pag-ibig Fund, IPHO Maguindanao at Public Attorney's Office Maguindanao. Binigyang diin naman ni BHRC Chairperson Attorney Abdul Rashid Kalim ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week at ang mahalagang ambag nito sa mga mamamayang Bangsamoro. Siyempre, ang number one dyan is yung pagiging conscious natin sa human rights. Alam naman natin na ang Bangsamoro government was created because of the human rights issues ng Bangsamoro. Kaya pinapalakas ho natin ngayon ang human rights sa Bangsamoro region. Actually, ang advocacy ni human rights, ni Bangsamoro Human Rights Commission, is hindi lang within the region, kundi in all over Bangsamoro communities, no? So nag-e-expand tayo ng services sa mga Bangsamoro communities natin outside of the Bangsamoro core territory. So andun tayo sa tawag nilang no one will be left behind in the Bangsamoro. Sa huli, higit pa sa serbisyo, ang hatid ng aktibidad na ito ay pag-asa. Pag-asa na ang karapatan ay hindi lamang nasa papel, kundi mismong naiaabot sa kamay ng mamamayang Bangsamoro. Sa bawat lingkod, sa bawat tulong at sa bawat serbisyong ipinagkakaloob, muling pinatutunayan na ang karapatang pangtao ay buhay, aktibo at pinangangalagaan para sa lahat. Johan Unayan, BIO News. Pinalalakas pa ng Ministry of Science and Technology ang 9 na startup sa rehiyon matapos nitong formal na ipagkaloob ang Information and Communications Technology Equipment sa ilalim ng Creative Project o Creative Rural Entrepreneurship
through adoption of technologies and innovations towards a vibrant and empowered Bangsamoro women sa ginanap na turnover ceremony noong November 28, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Nagsilbing mahalagang hakbang tungo sa pagpapalawak ng digital inclusion at pag-angat ng kabuhayan ng mga kababaihang negosyante sa Bangsamoro ang naturang aktibidad. Binigyang diin sa programa ang malaking potensyal ng creative project na iangat ang kababaihang negosyante at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ministry upang mas mapalakas ang digital at economic empowerment sa buong rehiyon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga startup at bagong negosyante mula sa iba't ibang lalawigan at munisipalidad sa mainland gaya ng Boyan, Damakling, Kalipapa, Kapalawan, Ligawasan, Bandar, Cotabato, Maguindanao at Iranon areas. Tumanggap sila ng ICT equipment para mapahusay ang kanilang produksyon, mapaunlad ang produkto at mapalawak ang abot ng kanilang pamilihan sa pamamagitan ng digital platforms. Kabilang sa mga kagamitang ipinagkaloob ang mga laptop, printer at internet modem na may SIM cards na mga pangunahing kagamitan upang mapabilis ang operasyon ng mga startup, mapabuti ang digital access at mapalakas ang kanilang kapasidad na palaguin at mapanatili ang kabuhayan. Bahagi ang creative project ng malawakang inisyatiba ng MOST na tuldukan ang digital divide at paigtingin ang teknolohikal na kakayahan ng mga komunidad. Partikular ang mga kababaihang negosyante sa kanayunan. Naglabas ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng pinakabagong price monitoring update para sa mga pangunahing agricultural products mula sa Mega Market, Cotabato City. Bahagi ang price monitoring ng patuloy na inisyatiba ng MAFAR upang tiyakin na tama, patas at malinaw ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan, lalo na para sa mga consumers na umaasa sa abot-kayang pagkain sa gitna ng pabago-bagong takbo ng presyo. Itinatampok sa ulat ang presyo ng meat and poultry, lowland vegetables, highland vegetables at iba pang pangunahing produkto kabilang na ang bigas at itlog. Ang aktibidad na ito ay nakataon upang magabayan ng publiko sa tamang presyo at maiwasan ang anumang uri ng pananamantala. Hinimok din ng MAFAR ang publiko na maging mapanuri at wais na mamimili sa pamamagitan ng regular na pag-alam sa presyuhan ng mga produkto sa pamilihan. Matagumpay na naisakatuparan ng 10-day School of Living Traditions para sa brass making training na pinangunahan ng Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage, Maguindanao Provincial Office sa Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City mula November 18 hanggang November 27, 2025. Layunin ng programa na mapanatili at mapalaganap ang mga tradisyong kultural ng Bangsamoro, alinsunod sa mandato ng BCPCH na protektahan at buhayin ang mga pamana ng rehiyon. Isa sa mga regular na programa ng komisyon ng SLT na tinitiyak na ang mga katutubong kasanayan tulad ng brass making ay magpapatuloy at maisa sa buhay ng susunod na henerasyon. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pasasalamat si Muhammad K. Mang, isang ikapitong henerasyon ng brass maker. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng sining na ito sa kanilang pamilya at inilahad na ang kanilang brass making site at kinikilala ngayon bilang pangatlong pinakamataas na tourist destination sa Cotabato City. At ito ay dinarayo ng lokal at international na mga bisita. Sa mensahe ni BCPCH Chairperson Salem Lingasa, nagpahayag siya ng pasasalamat kina Chief Minister Abdulrauf Makakua at MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Binigyang diin niya na ang mga pamahalaang BARM ay nakatindig sa sakripisyo at dedikasyon ng mga naunang lider. Aniya, malaki ang hamon ng pagpapanatili ng kultura sa harap ng modernization. Ngunit naninindigan siyang ang kulintang ay nananatiling isang matatag na identidad ng Bangsamoro. Inaasahan din na pagkatapos ng SLT trainings, sisimulan na ng BCPCH ang pagsusulat ng brass making module para maipasa sa MBHTE at maidagdag ito sa educational curriculum. Nagtapos ang programa bilang isang makahulugang inisyatiba na pinatitibay ang kulturang Bangsamoro. Nagbibigay suporta sa mga artisan at nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Hindi lamang kabuhayan ng brass making, ito ay simbolo ng pagkakakilanlan, sining at husay ng mga Bangsamoro artisans.
Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Basilan at Tawi-Tawi ang Intertropical Convergence Zone, habang localized thunderstorms naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.